Ayun na nga. So, merong nagaganap ngayon dito. May bagong update. Bago na, update pa. May bagong update dito sa ating flood control issue. Nagsalita ang ating ombudsman ng actually merong chismis. Chismis pa lang naman to, guys. At sana sa lahat ng chismis ito yung totoo. Sana sa lahat ng chismis, mga kababayan, ito yung tunay. Bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit. Ito kasi. Ayan. Nakikita niyo ba yan? wait lang. Ayan, i-wide na. Ayan, oo, ayan na. Oo. Nakikita niyo ba? Ilalabas na raw, kakasuhan na raw. Oo. Si Master Plunderer. Oo, si Master Plunderer, guys. Ayan, oh. Master Plunderer, sabi. Ayan yung kanyang imahe. Yan ang balita ng Abante kanina. Sabi ng Abante. Dating Senate President, sasampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Woohoo! Buti naman. Finally! Oo. Tinawag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na Master Plunderer ang isang dating pinuno ng Senado. Kasunod ito ng formal na anunsyo ng Ombudsman na tuluyan lang ihahain ang kasong plunder laban sa nasabing opisyal sa Sandigan Bayan. Sino kaya ang big fish na ito na tinutukoy ng ombudsman? Yan. Grabe naman kayo, Abante. Hindi kayo discreet. Hindi sila discreet. Alam niyo bakit? Hindi sila discreet magtago. Kasi, itong picture na to, ito yan eh. Ayan oh. Laya kayo, Abante. Hindi kayo discreet magtago. Just obvious na obvious. Ayan oh. Laya kayo. Sabi ni Jasmine, melted cheese whiz, say cheese. Yan ang nga ba sinasabi natin, guys. Salamat sa super chat. Masyado kasing obvious. Ayan o. Langya, saka kukuha ng diferensya dyan. Para naman tanga to si Abante eh. Masyadong obvious eh. Ano, paano ko nalaman yan? Ginugol ko lang, Cheese Escudero. Ayun yung picture niya. Ginugol ko lang yung Cheese Escudero. Pag Google ko ng Cheese Escudero, ayan, lumabas. Francis Escudero. Kasi yun yung picture na pinagkuhaan nila. Grabe to si Abante. Hindi discreet eh. Dapat, sana naman tinanggal nyo yung, inaba nyo yung background, or tinanggal nyo tong what do you call this? I forgot what it's called. Kailangan ko nang bumalik sa law school. Oo. Eto. Ayan. Ayan o. Ayan yung mga references mo eh. Ayan o. Ayan o. Ayan. Gavel. Ayan. Thank you very much, Pepe Malonzo. Ayan yung Gavel o. Obvious na obvious eh. Di ba? Parang taka na si Abante. Pati yung mic. Pati ba yung mic? Asan yung mic? Ito. Yung microphone. Hindi man lang tinanggal. Grabe siya. Grabe si Abante. Hindi talaga niya inedit. Masyadong obvious. Diyos ko naman. Grabe to. Oo. Kaya pala tahimik si Cheese. Oo. Grabe. Naisip ko lang naman. Sabi ko, Senate President, baka si Cheese Escudero to. So, tinanap ko, Cheese Escudero. Pag Cheese Escudero, ayun yung picture. Nakita ko. Sabi ni Veronica, nag-blind item pa. Dapat din lang nag-blind item eh. Huling-huli. Diyos
ko, ayan oh. Masyadong obvious kasi. Hindi naman grabe 'to si Abante talaga. Oo, kitang-kita, oh. Pero bakit ba? Bakit ba ngayon, ano bang akala ba natin sino ba 'to? Si former Speaker Martin Romualdez ang big fish, pero mukhang umiinit na ang kawali para kay Chis Escudero. Grabe. Hindi pa maganda yung edit, oh. Ayan, oh, kita pa yung ano, tenga sa gilid. Tsaka yung salamin. Ayan, yung salamin sa gilid, oh. Sa gilid ng mata. Oh. Ayan yun, eh, oh. Oh, yun yung tenga. Ayan yung tenga, oh, yung natira sa edit. Tapos ito yung salamin. Grabe to si Abante talaga. Labo nyo, Abante. Nag-blind item pa kayo. Pero obvious na obvious dun sa hulma, eh. Diyos ko, my goodness. Sina Johnny Abante. O basta pag nagkaanuhan na, wala akong alam dyan. Nakita ko lang, masyado kasing obvious si Abante. O basta ako, wala akong alam dyan. Ay, nako. Ano ba kasi nangyari? Bakit kakasuhan na si Cheese? O, konting review, konting backtrack ha. Eto. From ham and cheese insertions to flood control scandal, binalot ng kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na nag-ugat sa umano'y bilyong pisong isiningit sa 2025 budget. Unang pumutok ang balita dito mismo sa Billionario News Channel. Narito ang agenda report ni Hannity. Bago pa man umingay ang flood control scandal, nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions. Hulyo pa lang, una nang binalita ng Billionario News Channel ang dokumento ng higit kumulang 142 billion peso worth Lala of niya, no? insertions umano ni Escudero Insertions? noong siya pa ang Senate President. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto, Oh, yan. mula flood control, roads, Ito yun, no? Ito yung malala na ano, eh, insertions, eh. Oo. Ito yung insertions na siniguro, oo, 'di ba? Sabi ni Cheese, bumisita pa siya kay Saldico para diyan. Sinigurado niya, mga kababayan. Oo. Na itong insertions na 142.7 billion papasok sa General Appropriations Act. Yan lahat, oh. Bulacan, Sorsogon, Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Oriental, Quezon Province, Cavite, Valenzuela, Cebu. Oh, 'di ba? Lala, eh. bridges at maging streetlights hindi nakalusot. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit Surprise! holiday ang November 30, 2024. Nakalimutan. Oh, review. Etong picture na to, mga kababayan. Nakuha yan. Ito dito. Si Politico naglabas yan, eh. Ito yung history niyan. Yan yun, no? Yan yung picture na yan, no? Ayan. Di ba? Huli sa CCTV. Huli sa CCTV. Ayan, no? Oh, si Cheese Escudero yan. Sabi, Senate President Francis Escudero appeared to go the extra mile, literally and politically, to ensure his 142.7 billion budget insertion made it into the 2025 GAA. Politico obtained a screenshot from the Batasan Pambansa security footage showing Senate President Francis Escudero walking through the North Wing hallway toward the office of House Speaker Martin Romualdez. The visit took place past 2 p.m. Another visit reportedly occurred on a separate undisclosed date. Dalawang beses pa bumisita. Escudero made the visit first to the House just 2 days after the BICAM Conference Committee began reconciling the conflicting provisions of the Senate and the House versions of the 6.352 trillion national budget. Ayan. Pero mga kababayan, dito po sa balita na to, sinasabi na papunta daw sa Office of the House Speaker. Oo. Yan. Pero later reports, mga kababayan, said na hindi siya sa office ni Martin Romualdez nagpunta. Oo.
Hindi sa office ni Speaker Martin Romualdez. Nagpunta siya sa office ni Saldico. Dumiretso siya sa office ni Saldico. Bonifacio Day. Ayan. Lala, di ba? Ang lala, mga kababayan. Oh, yan yun. Tuloy natin to. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget. Nitong buwan, bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, Grabe. kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at reconstruction of roads sa Marinduque. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ayun, Ngu patay. na binanggit Si Maynard ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated Cherry o mas Mobile. kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Oy, grabe, no? Grabe talaga. So, ibig sabihin, mga kababayan, si Maynard Ngu nag-contribute kay Cheese Escudero. Hindi natin alam kung bakit siya na-appoint. Siguro dahil connections. Alam niyo naman sa Pilipinas, di ba? Kahit papaano, uso pa rin ang padrino politics. At siguro dahil siya yung siya yung may-ari ng Cherry Mobile, nakumbisi si PBBM, okay, sige, baka okay siya maging ating special envoy to China. Kasi nag-export na siya, nag-i-import na siya ng mga telepono galing China eh. 'Di ba? So baka alam niya yung takbo ng negosyo doon. So si Maynard Ngu nag-contribute ng 30 million sa campaign ni Cheese Escudero, na ipanalo ni Cheese Escudero yung kanyang posisyon bilang senador. At dahil doon mukhang siya ngayon ay instead na ito si Maynard Ngu ay maging representante ng Pilipinas sa China, mukhang si Maynard Ngu ang naging representante ni Cheese Escudero para sa flood control insertions. Oh. Ang laki nung binigay, 160 million. Ang lala. 160 million, guys. At ang malala doon, mga kababayan, personally pa raw inabot ni Yusek Bernardo kay Maynard Ngu yung 160 million. May personal knowledge, guys. Ang galing. Ang tigas ng mukha. Ano ba itatawag mo dun? Di ba? Katigasan ng mukha naman talaga. Wala nang iba. Singuri ng may-ari ng Cork Wine Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction. Ayon sa source ng bilyonaryo, may 25.6 million losses ang nasabing bar noong 2024, a 33.2 million swing mula sa kita o profit nito noong 2023 na 7.55 million. Mula sa 205 million worth of sales nito noong 2023, bumagsak ito sa 68.37 million. Diba? Noong 2024, ay bumagsak ang negosyo ni Maynard Ngu ng halagang 33 million. Diba? Saan ang galing yung 33 million? Saan ang galing ngayon itong campaign na contribution ni Maynard Ngu? Oo, saan ang galing? O dito sa kanyang negosyo. Tapos yun ang i-deposit sa kampanya ni Cheese Escudero. Ganyan-ganyan din ang nangyari doon sa isa. Kay Centerways, kay Lawrence Lubiano. Bumagsak ang negosyo niya, nawalan siya ng 30-something million. Tapos, daan din siya rin ay nag-donate kay Cheese Escudero ng 30 million pesos sa kanyang kampanya.
Paano nyo ngayon ipapaliwanag yun? Paano nyo ngayon sasabihin na ang perang yun ay galing sa personal money ni Lubiano at saka ni Maynard Ngu? Kung yung mga negosyo nila nawalan ng 30 million pesos. Tapos all of a sudden, biglang meron silang pang-donate kay Chis Escudero. Ang galing naman talaga. Napakahusay. Tapos sasabihin ng COMELEC, ay hindi, wala kami nakikitang violation ng election code. 'Di ba? Kaya dapat ini-impeach na rin tong si pangalan niya. Si COMELEC commissioner. Grabe. Lala. Dating sa operating expenses, bumagsak ito sa 52.13 mula 62.11 million. Sabi rin ng source, mabagal ang reaksyon ng Cork sa pagbagsak sa sales nito. Yan ay dahil tila busy daw ang owners nito sa deal making. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernardet Escudero Quirante, pagmamayari ang 40% ng Cork habang 40% din ang kay Ngu. Kung President and CEO si Ngu, si Quirante naman ang corporate secretary. Sometime in 2020. Kaya naitago yung nawala na for 30 million. Di ba? Si Maynard Ngu may-ari ng 40%. Kapatid ni Chis Escudero may-ari ng 40%. Tapos yung corporate secretary, asawa nung isang shareholder. May itatago nga. Kasi yung secretary ang susulat ng secretary certificate. May itatago nga. Oo, ang husay, ang galing. Oo, yan ang mga politiko. Ang lala, di ba? Yan yung mga yan yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita mga hampas lupa Pero sila nagkakaintindihan sila. Pinapanatili na tayong mahirap para manatili silang mayaman. Di ba? Mga siraulo. 23, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon kay Bernardo, nangyari ang delivery ng 160 million pesos para kay Escudero sa first quarter ngayong taon. Matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Wine and Bar. Spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista sa nasabing bar na Huli ka, ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lubiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasamang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Co, pamangkin ni Congressman Zaldico. Zaldico. Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama The connections are connecting, guys. The connections are connecting. Si Zaldico, congressman siya ng Ako Bicol Party List. Si Chis Escudero, senador na dating gobernador ng Sorsogon na nandun din sa Region 5. Si Lawrence Lubiano, contractor na taga diyan sa sa Region 5 sa Bicol. Tapos yung asawa ni Chis Escudero, yung kapatid ni Chis Escudero, nagkataon na shareholder nung Cork. Di ba? Nung Cork na bar. Kung saan yung asawa niya ay corporate secretary at ang co-shareholder niya sa Cork bar ay si Maynard Ngu. Langya kayo, sindikato kayo, mga ayib kayo. Sindikato, men. Kumpleto Merong Senate President, tapos appropriations chair, itatrabahuhin nila yung insertion, tapos etong si Zaldico, magbubuhos ng proyekto sa kanyang sariling kumpanya, si SunWest, ito namang si Chis Escudero, magbubuhos ng pera doon sa kanyang kaibigan na si Lawrence Lubiano.
Sindikato, mga hayop. Sindikato. Makulong na nga kayo. Langya kayo. Napakasama. Napakasama. Sinangu at Kirante. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng palasyo kung sitting special envoy nga si Ngu. Pero anila, kung may dapat tanggalin, tatanggalin. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Di ba? Hindi lang yan, mga kababayan. Si Congressman Puno, nilaglag na rin sila nitong nakaraan, di ba? Kung nakalimutan nyo na. Sabi niya, doon sa sa interview niya sa ANC. Ayan, sabi niya, it ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones who actually penciled in whatever needed to be penciled in at the end. It was the two that actually finalized those things. Di ba? Si Saldico at saka si Chis Escudero. Oo. Ganun talaga. Si Saldico tsaka si Chis Escudero. Ngayon, sinasabit nila si former Speaker Martin Romualdez kasi nga, well, Speaker eh. Oo. Diba? Speaker siya eh. So, ibig sabihin, siya ang nag-appoint kay Saldico. Oo. Pero alam nyo, mga kababayan, alam naman natin kung bakit nila sinasabit si former Speaker. Kasi nga, galit itong si Sara Duterte kay former Speaker, kaya kailangan sabitan niya ng intriga. Ay, siwa ko pa kay sabi niya, si Grace po, coach. Ito kasi nangyari dyan. Nagsalita si Grace po, merong isang beses. May interview si Grace po. Nagsalita siya. Ang sabi niya, nawalan daw siya ng control sa budget. Sinolo daw ni Chis Escudero yung proseso ng pagbabudget. Binantayan daw niya. So parang si what's her name? Diyos ko, Alzheimer's na ba to? Nakakatakot. Etong si Grace po, parang wala siyang nagawa. Kasi during that time, Senate President, nasa majority pa siya. So sabi niya, ano lang daw niya si Cheese na gumalaw-galaw. Pero may tama sa kanya yan. Oo. Non-feasance yan eh. May tama yan. Kasi alam mo naman yung dapat mong gawin, alam mo yung responsibilidad mo, pero hindi mo pinigilan. It happens. So baka tumama rin yan kay Grace po. Kaya good luck na lang kay Congressman Paul Lamanzares. Kasi may tama yan kay Grace po. So if I were her, I would also prepare for that. Baka idamay siya ni Cheese. Kasi ganun eh. Di ba? Baka sabihin ni Cheese, wala naman akong control dyan eh. Ang humahawak ng si Grace po, di naman ako eh. Di ba? Hindi malabo mangyari. So, di ba? Gumawa sila ng sarilang sindikato eh. No? So, may Davao Syndicate, yung sindikato na galing sa mga Duterte. Tapos, ito namang nung naging appropriations chair na si Saldico, natutunan niya yung sistema, ginawa naman nilang sindikato yung sa Bicol region naman. Lala eh. So sana mga kababayan, makasuhan na nga. Yun na lang ang inaasahan natin dyan mga kababayan para makita talaga natin kung sino ang tunay na big fish. Sabi lang big fish, di ba? Ngayon nila patunayan kung sino ang tunay na big fish. Basta for now, alam natin,
Walang ebidensya, maski ICI nagsabi, walang ebidensya na natuturo na mayroong liability si PBBM tsaka si former Speaker Martin Romualdez. Hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Oo. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone, and I'll see all of you tomorrow in our next Coach Jared Live. All right? Bye everyone. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.